Hello, hello. Ito, factoring polynomials. Ito yung reviewer na ginawa ko para sa school. Ayun, short lang naman siya. Ito, simula tayo dito. Greatest common monomial factor. Example. Zoom ko nga. Paano ba ito? Yan. Di nakita yung sagot, no? Dito muna. Sa greatest common monomial factor. Sa factoring, yung pinakaunang isi-check mo, yung greatest common factor niya. Para mas mapadali yung buong process. Okay. 2x squared plus 4x minus 8. Skip mo yung parts na to kung alam mo naman na. Di ba may tatlong terms? Kukunin mo yung GCF ng tatlong terms na yan. Yung, alam mo naman, kung nalilito ka sa GCF, message mo ako. Ayun. So, ito. Yung terms natin, 2x squared, 4x, tsaka negative 8. Yung kukunin mo yung greatest common factor ng tatlong yan, which is yung 2. Di ba? Tama yan? 2. Lahat to, yung tatlong terms na yan. Yung isang factor nila, 2. Ayun yung greatest common factor nila. So, ayun, i-divide mo isa-isa sa terms. X squared plus 2x minus 4. Ganun lang yung sa greatest common monomial factor, I think. Yeah, tama. Next naman, difference of two squares. 16x squared minus 25. Ito, difference of two squares. Para ma-factor to. Ito yung general formula ko. So, bale, yung two terms, since parehas naman silang squares, kunin mo yung square root nila ng dalawang terms. Hindi kasama tong minus na to. So, bale, yung square root ng 16x squared is 4x. 4x. Tapos, square root ni 25 is 5. Then, ayun. Yung general formula niya kasi, di ba, ganito. A squared minus B squared is equal to A plus, tama ba? B multiplied by A minus B. So, eto, yung 16x squared, ay wait lang. Ayun yung A squared natin. Tapos yung 25, yung B squared natin. Tapos, nung kinuha natin yung square root, yung 4x, ayun na yung A. Yung 5, ayun na yung B. So, substitute na lang. 4x plus 5 multiplied by 4x minus 5. Ayun na yung niya, factored form. Yun lang, di ba? Yeah. Pasadaan ko na lang.
Baka nagmamadali ka. Then, ayun, perfect square trinomial. Ito, a squared 2ab plus b squared. Kopyahin ko lang. Pangit ng sulat ko. Ito. Sa perfect square trinomial, ito lang yung possible, form. For example, x squared minus 8x plus 16. Paano natin siya magagawang ganitong form? Ganito. Ayun lang. Basta tandaan mo lang tong formula na to. Magiging positive to kapag positive to. Negative to kapag negative ito. So, since negative to, itong sign na to, negative din to. Tapos, ayun. Ay, pero, bago mo gawin to, check mo muna kung perfect square trinomial siya. Kung nagsasatisfy siya dito. Parang ganun. Tapos, kunin mo si A, edi same siya dito, di ba? Edi, kunin mo lang square root na ito, edi x. Same dito, b squared b. So, kung ito yung b squared natin, square root siya. Isa-square root siya. Bale, magiging x minus 4. Tama ba? Check ko nga. Oo, x minus 4. Tapos parenthesis, the square. Paano naman magagawang ganito? Yung baliktad. Try natin. Kuha tayo ibang example. Hindi, random na lang. X x plus 3. Gagawin natin siyang ganitong form. Anong tawag doon? So, yung gagawin is, ayun, aano mo dito sa formula, general formula, substitute lang. So, kung positive to, kunin pala muna natin yung a squared. Ito yung a, di ba? So, bale, para maging a squared siya, isa-square lang. X squared. Tapos, yung sign naman dito, same lang dito. So, bale, plus. Ginagawa ko dito para madaling tandaan. X times 3 times 2. Parang basta ganun. So, bale, 6x. Kasi 3 times x, 3x, times 2, edi 6x. Tapos, plus b squared. Ito yung b natin. So, isi-square lang natin siya. Plus 9. Ayun na siya. Ganun lang. Okay, next. Sum or difference of two cubes. Ito na. Yung formula niya is a cube plus or minus b cube is equal to a plus minus b. A squared minus plus ab plus b squared.
Hmm, eto. Itong ano, part na 'to, similar lang siya dun sa perfect square trinomial. Ano lang, basta similar, yung pinagkaiba lang is itong sign na 'to and walang 2. Tapos nadagdagan lang ng a plus or minus b. So, example, 1 plus 8x cube. Gagawin natin siyang ganitong form. So, una, kukunin natin yung ito, yung factor na 'to, yung a plus or minus b. So, yung a natin, since ito, a cube, pwede, oo, ganun lang. A cube 'to, ito. So, yung counterpart na dito is 1. So, i-cube root mo lang 'to para maging a. 1 pa rin. Same dito, magiging 2x. Tapos, yung sign nila is same lang dito sa mismong sum of two cubes natin. Tapos, ganun lang din. Yung a natin 1, di ba? A natin kanina 1. So, bale, 1 squared, 1 pa rin. Tapos, kapag plus to, minus to. Kapag minus naman to, plus to. Okay? Tapos, AB. Yung A natin kanina, 1. Yung B naman natin, 2x. So, multiply lang natin sila, 2x pa rin. Tapos, plus B squared. Ito yung B natin, di ba? Si square lang siya. Magiging 4x squared. Ayun na yun. Basta, itong dalawang to, yung sign na to, palaging parehas. Tapos, ito, tsaka ito, laging magkaiba. Tapos ito, plus naman yan lagi eh. Basta sa b squared. Parang ganun. Parang sa kanina. Ayun. Ayun lang naman, di ba? Pati ba Oo, yun lang. Tapos ito, kung ito yung given, tapos ito yung hinahanap ni ma'am, i-cube mo lang to. 1 cube. So, bale 1 plus 2x. Tapos i-cube mo yon maging 8x cube. Sa difference, ganun lang din. Halos. Factoring general trinomials of the form ax squared plus bx plus c. Ito, dito muna. Bilisan ko na lang dito. Alam mo naman 'to eh. X squared plus 4x plus 3. Gagawin, papaghiwalayin natin siya. Ito yung sa pinag-aralan din natin 'to nung grade 9. Ayun. So, bale, same lang siya sa ax squared sa general formula plus bx plus c. So, yung c natin, tama ba? Yung is equal to
x plus m times x plus n. Yung c natin, ayun yung kapag pinag-multiply mo yung m and n, magiging c. So, bale, tapos yung ano naman, yung b, kapag pinag-add mo yung m and n, magiging b. So, kailangan natin hanapin yung values ng m and values ng n na magsasatisfy doon. So, ayun, sa 3. Ano yung dalawang number na, wait nga lang, dalawang number na kapag pinag-multiply mo, magiging c, magiging 3, tapos kapag pinag-add mo, magiging 4. Ano nga ba? Wala akong maisip ah. Hmm. 3 and 1. Okay, na-mind block ako dun. So, bale 3 and 1. Positive parehas, di ba? Kasi positive 3 times positive 1 equals positive 3. Positive 3 plus 1 equals 4. Ayun lang. Tapos, kapag may number to, ito, gawin natin yung nasa, may tinuro sa akin na shortcut dito. Hindi ko mahanap sa notes ko. Kaya yan. So, basically, similar lang siya dito sa process na to. Wait lang, draw ako line. Ulit. Oh, yan. Ang gagawin natin is, kukunin natin yung A times C, which is 6 times 2, 12. Para ano? Tapos, i-rewrite lang natin tong 6x both, ano? Subukan natin. Tapos, yung ano naman dito is, dapat kapag pinag-multiply mo yung dalawang numbers na to, 12 makukuha mo. Tapos, kapag pinag-add mo, 7. May ganun ba? 4 and 3, di ba? Ayun. 4 and 3. Ayun, no? Positive 4 times positive 3 equals 12. Positive 4 plus 3 equals 7. Pwede yan. Tapos, isi-simplify mo parehas ng factors. Ito, pwede pa itong maging pwede mo siya i-divide sa 2. Ito, pwede mo i-divide sa 3. Di ba? Oo. Basta dapat ano. Tapos, ayun. Magiging 6x. Ay, mali. Dinivide nga pala sa 2. Sorry. 3x plus 4 divided by 2 is 2 multiplied by 2x plus 1. Ito na siya. Yung factored form niya. Eh, ganun lang. Factoring by grouping naman. Ito. . 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
Meron akong example sa notebook ko. Never mind, nawala. Kuha na lang ako dito. Ito. Si 3x cubed. Minus 15x squared minus 2x plus 10. Paano natin siya gagawing ganito? Ito yung general formula niya. xy plus. Basta i-group mo siya into itong dalawa. Meron silang greatest common factor, di ba? Same dito. So, i-group mo 3x cubed minus 15x squared minus, kasi ito, dinistribute lang kasi siya eh. So, magiging positive 2x minus 10. Subukan mo. Ayun. Huwag mong kakalimutan to yung kapag may minus. So, ayun. Kunin natin yung greatest common factor nito. 5, wait lang. 3x squared. 3x squared multiplied by, tapos ilalabas lang siya. X minus 5. Same dito. Lalabas natin yung niya, greatest common factor, which is 2. So, ayun. X minus 5 din matitira dito. Same sila, di ba? Ganun. So, bali yung dalawang GCF, yung 3x squared and yung negative 2, papagsamahin natin. Magiging 3x squared minus 2 multiplied by x minus 5. Ayun na siya. Ayun lang. Factored na siya. Tama lang. Ganun lang naman eh. Tapos, may mga problems na papagsama-samahin sila. Subukan ba natin o busy ka pa? Ito, rational root theorem. Suppose p of x is a polynomial function whose leading term is a sub n, x raised to n. Okay, subukan natin. Kita yung sagot. Subukan natin sa given na to. Zoom, zoom. This one. P of x is equal to 2x raised to 5 minus 5x raised to 4 minus 9x cubed plus 19x squared minus x. Di kasya. Minus 6. Ayun. Unang dapat gagawin is i-arrange siya in decreasing order. Naka-arrange naman na. Ayun. Kunin natin yung a sub buset. A sub 0. 0. Which is negative 6 ba?
Parang 'di ba? Oo, -6. -6, ayun yung ano, constant term, yung a sub 0. A sub n naman, ayun yung leading term. Kunin natin yung numerical coefficient niya, which is 2. Pangit naman. Tapos, iisa-isahin natin yung factors nila. P is equal to positive -1, positive -2, positive -3, and positive -6. Dito naman, Q is equal to positive -1 and positive -2. Tapos, para makuha natin yung possible rational roots ng equation ba tawag? Ng function na to, yung P and yung Q, i-divide natin. Iisa-isahin ulit natin. Positive -1, positive -2, positive -3, positive -6, and positive -1/2, and positive -3/2. Yun lang naman, di ba? Check, 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 check. Ayan. So, bale, ito yung ano natin. Ito na mismo yung possible rational roots natin. Possible lang yun, ah. Possible. Hindi pa siya yung ano. Kasi yung iba dyan, hindi talaga root niya. Possible lang. Wow. Astig. Parang yun lang naman. Di ba? Oh, I think. Oh, pwede pa nating i-ano. Para ma-check kung alin dyan yung roots talaga niya. Ito-test natin siya isa-isa. Reset. Subukan natin. Kasi factoring tayo, di ba? So, eto. Kasi kaya natin to ginagamit para paliitin siya. Para magamit natin yung ito, yung mga to. Subukan natin. Una, test natin si +1. Siya si x, siya si x minus 1. Sinubstitute ko siya sa x minus r. Wherein r is a root ata. Oo, ayun. Tapos, iaano lang natin. Ito yung ano +1. Dito. Dapat. So, bale, synthetic division. 2, -5, -9, 19, -1, -6. Bring down, tapos, tama ba? Hindi, 6 lang. Since 0 yung remainder niya, edi yes, ano to? Root talaga siya, si x minus 1.
Ayun lang. Root siya ni anong tawag dito? Yung ng function na 'to. So, yes. Si 1, root siya. Real root. Astig. Ay, ba't ko dinelete? So, ayun, yung nakuha nating polynomial dito is 2x raised to 4. Yung ano lang, kaya raised to 4 kasi yung degree nito, minus 1, ayun yung magiging degree ng synthetic division natin. Nandito na kasi yung isang x eh. Tama ba? Feeling ko may mali. Ah, squared to. O, ayun. Uulit-ulitin lang natin. Wow, gumalaw. Paano to? So, ayun, uulit-ulitin mo lang siya. Hanggang sa pwede mo nang gamitin yung nasa taas. Tapos, yung mga factors na to, isasama mo lang sa nakuha mo sa uli. Para, ayun. Ayun lang naman. Message mo ako kung ano, gusto mo mag-video ako ng buo. Baka kasi magtagal eh. Ayun lang naman ata sa lesson na to. Ito, yung reviewer ko maganda. Pinagpuyatan ko yung 3 gabi. Send ko sa'yo. Or sa ano, lagay ko sa description. Para ano, pwede mong i-open pag binuksan mo yung video. Ayun lang oh. Ganun lang din, paulit-ulit. Yeah, ayun lang. Sige nga, ituloy ko na. Yung 2x raised to 4 minus 3x cubed. Ganun lang ulit. Kunwari ginawa ko na. Tapos sinubukan ko sa, saan ko susubukan. Ano naman kasi, kahit hindi mo nagawin tong lahat, may ano, shortcut. Tignan mo lang. Subukan mo, ano, kunwari, positive 1. I-substitute mo yung positive 1 sa lahat ng x na yan. E di 6 plus 7 minus 12 minus 3 minus 2. 2 minus 3, negative 1. Negative 1 minus 12, negative 13. Plus 7, negative 6. Negative 6 plus 6, 0. So, bale, pwede yung positive 1. X minus 1 ulit yun. Daldal ko siguro. So, factor siya, pwede mo siyang i-divide ulit. Para di na mag-trial and error, pwede mo namang i-check mentally or sa calculator.
So, bale, magiging yung nakuha ko sa synthetic division is visit anong nangyari. 2x cubed minus x squared minus 13x minus 6. Ganun lang. Papaliitin lang. Meron na tayong dalawang factors. X minus 1 siya ka x minus 1. Ulitin pa ba? Subukan natin. Ang saya sana kung 12x to. Makakapag factor by grouping. Tama ba? Parang mali. Hindi rin. Okay. Next naman, ulitin natin. Ito, subukan natin positive 1 ba ulit? 2 minus 1, 1. Minus 13, negative 14, minus 6. Wala to. Hindi pwede yung positive 1. Eh, yung negative 1 ba? Negative 1 cube, negative 1. So, balik. Negative 2 minus 1 ba? Sige, subukan natin. Hindi ko kaya i-mental. Eh. So, bale ito, negative 1 cube, negative 1 pa rin. Naging negative 2 minus negative 1 squared is 1. Oo, minus 1 minus 13 times negative 1. Ganun ba yun? O may mali akong ginagawa? Ito, magiging plus 13. Mukhang hindi rin factor, ah. Hindi yan factor. Kung 2. Kasi same lang naman to eh. Ito, tsaka ito. Ito rin yung rational roots niya kasi same lang din naman yung numerical coefficient ng leading term tsaka ng constant. Subukan natin positive 2. 2 times 8, 16. 16 minus 4, 12. Oh, 12. Minus, sige, hanggang dun lang kaya ng powers ko. 16 minus 4, 12 minus 13 times 2, 26 minus 6. Wala pa rin eh. Negative 2 ba? Negative 2 raised to 3. Negative 8. Negative 16.
negative 16 minus negative 2 raised to 2, 4 minus 13 times negative 2, positive 26 minus 6. Okay na ba? Ayun. Mag-equate siya sa 0. So, check. Root siya. Si negative 2, si x plus 2. X plus 2. Ayun, sa synthetic division, 2, negative 1, negative 13, negative 6, 2, 3, 6. Tama ba? 2 times 2, 4. 4 minus 1, 3. 3 times 2, 6. Parang may mali. Hindi, negative 2 kasi, Rian. Negative 2. 2, negative 1, negative 13, negative 6. Negative 4, may negative 5, may 10, negative 3, 6, 0 yung remainder. So, yung polynomial niya, ito, 2x squared minus 5x minus 3. Paano natin siya pwedeng i-factor sa mga nandito? Yung general trinomials lang ata. Boring naman. Kunin natin yung AC, which is negative 6. Oo, negative 6. Yung B natin is equal to negative 5. Hanap tayo ng numbers na kapag pinag-multiply natin, magiging negative 6. Pag pinag-add natin, negative 5. E di negative 6 and positive 1. Sulat natin. Negative 6, positive 1. Ito, ayan. Pwede pa natin siya i-simplify. Wait nga lang. Delete, delete. Ito. Pwede pa natin siyang i-simplify. Magiging 2x minus... Paano mga ba i-simplify? Divide by 2 lang to. Divide. Divide by 2. Divide by 2. Bale, magiging x minus 3 and 2x plus 1. Ayun yung factors nila. Lalo, ba't na? Teka. Charge lang. So, ayun. Yung ito, delete ko na to. Ano siya, Sally? Yung factors natin is ito, itong 5.
Ayan, fully factored na siya. Astig. +1 kasi yun. Ba't naging 2 times 1? Plus yun, 'di ba? No? Plus, ayan, 'pag pinag-multiply mo yan, ito yung makukuha natin. Ayun lang. Thanks, bye.